Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. So talagang importante na yung pagiging pastor ay makita na ito yung puso ng ministeryo. Kailangan yung pag-aalaga ay tunay, nanggagaling talaga sa puso, nanggagaling talaga sa kanyang kaibuturan, ng kanyang pag-ibig sa Panginoon at sa tao. Reflecting Christ's love and guidance for His people. So mahalaga ito na yung pag-ibig ni Kristo ay siyang mangibabaw para pangunahan, i-guide yung kanyang kawan. So sabi, this module, equip pastor with biblical counseling principle, gaya ng crisis, ministry skills, and discipleship strategies to nurture, to nurture spiritual growth and provide compassionate care. So mahalaga yan, rooted in scripture, effective pastoral care involves comforting the broken, correcting with love, and committing the continuous support, whether guiding believers through struggle, offering Christ-centered counsel, or fostering discipleship. So pastors are called to be faithful shepherds who reflect God's grace and truth in every aspect of ministry. So ang shepherding po ay isang bagay na pinagkatiwala sa atin, at ang pangangalaga ng isang pastor ay tunay na nandoon yung kanyang puso sa pangangalaga sa kanyang mga tupa. Dahil involved dito sa pastoral care yung iyong tunay na pagkatao, magre-reflect ang tunay mong pagkatao, ang tunay mong pagiging leader ay magre-reflect kapag dumating po yung tinatawag nating pastoral care. Mas naiintindihan mo yung kanilang kalagayan because you have wisdom and knowledge na ipinapakita ng Diyos sa iyo, sa atin, na ang paglilingkod o ang pangangalaga dapat po ay mayroong pagmamahal, mayroong pagkalinga. Dahil ang tunay na pastor, hindi niya kakayaan na mapunta sa pangit o hindi niya kakayaang mapahamak ang kanyang mga inaalagaan. Lagi kong sinasabi, tayo ay kagaya o katulad ng isang tagapastol ng o ng tupa o ng mga hayop na pinagkatiwala sa atin, and doon sa pagkakataong yun, binibigay ng pastor yung kanyang time, yung kanyang buhay, na kahit na anumang sitwasyon, mahirap na sitwasyon, the pastoral care and shepherding ay always there, nandun palagi. No, kasi siya na yung buhay mo. Ang pastoral care ay buhay na natin, buhay na ng isang lingkod ng Panginoon. Kung talagang tinawag ka ng Diyos, hindi mawawala sa isipan natin, in our spirit, yung tinatawag na care o pangangalaga with love and humility para doon sa mga tao na ating nakikita at nakakasama, hindi lang sa araw ng linggo, every Monday to Friday to Saturday, ang buhay ng isang pastor ay binigay. Tayo po hindi pastor na panglinggo lang. Tayo po ay pastor na panghabang buhay. Hanggang dumating si Lord, still you are a pastor and shepherd. Ikaw ay mananatiling pastor na mangangalaga hanggang dumating ang ating Panginoon, because you are the leader. Tayo yung tagapanguna ng mga kaluluwang ito na makakasama doon po sa kawan ng ating Panginoon. Amen? Biblical counseling and soul care. Ang isang pastor ay napakahalaga na siya po ay merong kaalaman patungkol doon sa tinatawag na biblical counseling. So alam ko lahat tayo dito, ewan ko lang po kung yung iba
ay nakakuha na nung subject na biblical counseling, no? May certificate tayo dyan po. So, yun po ay effective. Talagang napapanahon siya. Kapag sinabi natin biblical counseling, hindi ito galing sa idea ng mundo, kundi ito'y galing sa idea, sa salita ng ating Panginoon. Mahalaga ang isang pastor ay marunong mag-counsel, marunong magpayo. Dahil doon nakasalalay yung buhay at kalagayan ng isang tao, lalo na kapag siya ay nadoon sa punto na hindi na alam ang kanyang gagawin. Counseling as compassionate care. Bakit po mahalaga ito? Yung counseling na sinasabi natin na mayroong pagkalinga. Sabi po diyan, comforting the broken through scriptural guidance. So, tayo bilang isang lingkod, hindi lang naman kasi tayo di Lord, lingkod bayan din tayo. Kailangan din naka-attach tayo dun eh. So, hindi lang po believers ang darating sa punto na ika-counsel mo o ika-counsel natin. Darating din sa panahon na ika-counsel natin yung unbeliever. Naniwala po kayo kasi yan po ay karanasan ko. Noong year 2022, I think, kung di pa ako nagkakamali, meron pong isang kaso na amin pong nasaksihan. Meron kaming kakilala, dito rin lang po sa parte ng Laguna, na nagkaroon po ng problema yung bata. Daling salita, siya ay in age 30 years old, ay naging nagkaroon siya ng teenage pregnancy na tinatawag. At kami yung nilapitan ng mga magulang. Wala silang ibang naisip kundi si pastor ang puntahan. But they are not believers. Sila po ay unbelievers. No? At dinala po sa amin yung bata. Kami yung nag-asikaso. Lahat-lahat po. Hanggang sa panganganak, dala namin siya every week o every check-up. Nandun ako at ang aking misis. Tumatayong kami ang magulang ng bata. Because hindi alam ng mga magulang kung ano ang kanilang gagawin, inialis po doon sa kanilang lugar. Dahil, siyempre, isang malaking kahihiyan. Pero, pinaliwanag ko sa kanila na mahalagang maintindihan natin yung kalagayan ng bata. And, to make the story short, sila po ay broken, wasak. Dahil yung gumawa po noong bagay doon sa batang 30 years old na babae ay hindi iba, kapatid. Ganun katindi yung problema. So the father and the mother, talagang wasak ang kanilang puso, wasak ang kanilang damdamin. Kaya siguro dinala kami ng Panginoon sa way na ito through scriptural guidance, by the guidance of our God. Ito yung aking naging rule. Iano ko yung sarili ko. Naging rule ko sa kanila. Pinakita po namin sa kanila kung ano ang pwedeng maitulong ng Panginoon o magagawa ng Panginoon sa kanilang buhay. And then, pinakita sa kanila, inayos, sila po ay sinamahan, inalagaan, hanggang sa hospital. Kami ang parang kilala noong doktor na kami yung magulang. Dahil kami yung umaharap, hindi kaya ng magulang. At noong hindi pa po ito umaamin, kung batang ito, si misis ko, si pastora, siya yung laging nagko-comfort doon sa bata at doon sa magulang. Sabi, humingi kami ng guys po, Lord, anong gagawin namin? Ito, pinakita sa amin ng panahon, usapin niyo yung bata. At doon lang nagtapat. Kaya na namin nalaman na kapatid din pala yung gumawa ng pangit na yun. So, dinala namin sa barangay chairman, kinuwento namin, praise God, dahil yung barangay chairman ay born again din. Sabi niya, Pastor, salamat po kasi hindi po nagkamali ang bata ito o mga magulang na to na kayo ang nakilalang maging counselor o guidance kayong mag-asawa. Sobrang pagpapasalamat nila. So the rule of a pastor include ministering
to the broken-hearted by directing them to God's Word. Sinare namin, pinakita namin ito ang salita ng Panginoon. At ngayon po, sila ay umaattend na. Hindi man sa simbahang hinahawakan namin, sa ibang church sila yung umaattend. Dahil nakita nila na yung rule ng pastor ay not to condemn yung broken-hearted. Hindi para i-blame. Kasi ikaw, kasi ganito kayong magulang, no? Nakita nila na ganun pala yung isang leader o pastor, hindi ka pala nila ipapahit. Ginawa namin secret. Ngayon malaki na po yung at naayos yung kanilang pamilya. So napakahalaga ng rule ng isang pastor, kapatid. Kaya kung minamalit ng isang ibang tao, ang pastor, nagkakamali sila. Bakit? Kasi ang rule ng isang pastor ay highest calling. Mataas na pagkatawag ng Diyos. Bakit po? Kasi nga hindi lang believer ang pwede nating i-guide o i-counsel o i-care. Even doon sa mga unbelievers, tama lang, nadalhin natin yung katuwiran o guidance ng Lord doon sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon. At doon nakita nila yung modelo o yung rule ng pastor sa pag-ministry doon sa mga wasak na puso, wasak na pamilya, ay nadudoon na sila po'y ma-direct natin o madala natin sila saan sinasabi ng Panginoon na kagaya ni Kristo, pumunta siya rito sa mundong ito hindi para tayo i-condemn. Pumunta si Lord dito hindi para tayo ay sermonan, sumpain. Si Lord nagbigay ng buhay. Jesus Christ gave His life. Sabi ng John 3:16, binigay niya yung kanyang buhay because the rule of our God, Jesus Christ, is to save the people. Kaya nga po, tayo ay naririto ay to lead a person for Christ. So, si Lord nang pumunta rito, hindi niya, sinabi niya, ikaw sobra kang makasalanan. Isang example dyan, yung babaeng nahuli sa pangangalo niya na halos batoy ng mga tao, pero hindi niya ito kinondem. But ang sabi niya, humayo ka at magbago ka. So, ganoon yung heart ng isang shepherd. So, Jesus Christ is the great shepherd. And we are, tayo, na mga pastor, ay sumusunod sa yapak ng ating Panginoon bilang isang shepherd, lalo na po sa counseling na sinasabi natin, no? Na papakita natin sa kanila, sasabihin natin sa kanila yung tama na nanggagaling. So, ito po yung healing ministry na i-extend natin para doon sa mga dumadanas ng merong anxiety, dumadanas ng merong pangungulila o yung tinatawag na pagdadalamhati, yung mga desperadong buhay, is the role of a pastor to comfort them, the broken hearted. Sila po ay damayan sa kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Whether you like it or not, you are the good shepherd. Ikaw ay mabuting pastor. You are a good soul care. Ikaw yung talagang pinagkatiwalaan ng Diyos na mangalaga sa mga kaluluwang ito. So, tayo bilang isang counselor ay makita natin na ang role natin ay malaman nila na ang Diyos o ang salita ng Panginoon ay narito para i-comfort ang bawat isa. Po. So, effective biblical counseling is rooted in the sufficiency of the Scripture rather than secular psychology. Tama po. No? Kahit minsan na yung mga matataas na tao, saan pa kumukuha ng payo? Minsan sa pastor. No? Dito sa amin, yung isang congressman, ang kanyang spiritual advisor ay pastor. Hindi priest, hindi ko ano man, but a pastor. Doon siya nagtiwala. Siya yung kanyang spiritual counsel. Hindi lang spiritual. Pag kailangan niya ng gabay, tinatawag ang mga pastor. Ano po? So napakaganda at very effective ang mga ganitong bagay. Ano po? So sabi dito, it stresses the true biblical counseling direct individuals toward God promises and solution rather than worldly coping mechanism.
tayo, nagbibigay tayo guidance at ang Diyos ang nagbibigay ng solusyon. So kailangan po ang isang pastor ay naroroon yung tinatawag na scriptural truth, ang ating i-offer, ang ating ibahagi, ang ating i-comfort, o bigyan natin sila ng hope, bigyan natin sila ng hope na nanggagaling sa ating Panginoon. And you are the key. Tayo po yung susi para makita nila yung hope. O tayo yung tagabantay. Kahit na minsan niya nakakalungkot isipin, merong ibang mga leader na sa halip ng tagabantay, bantay sa lakay pa, no? Yung ginagrab nila yung opportunity, pero hindi yun true shepherd. Hindi yun wolf yun. Sa akin pagkakatingin ay hindi yun tunay na tinawag ng Diyos. Dahil ang tunay na tinawag ng Lord, dadalhin niya ang tao sa maayos na pastulan. Dahil ang ating example ay si Lord Jesus Christ. Amen? Cultivating a spirit of empathy and active listening. Meron sinabi ko sa James 1:19, no? Nagtuturo doon na sabi doon na tayo ay matutong makinig o maging mahinahon sa pagsasalita. At ipakita na tayo ay handang makinig doon sa kanilang mga sasabihin sa atin. Noong ako po ay nakikinig at nag-aaral ng biblical counseling kay Pastor Job sa ating professor, nakita ko na ganun pala ka-importante, ganun pala kahalaga na hindi ka lang basta salita ng salita. Kailangan din palang makinig ka. And hindi yung idea mo, bibigyan mo sila ng chance to choose what is right and what is wrong. And the things na kung saan nila ay alin ang susundin nila. At tayo lang talaga yung ginagamit para maging channel, para makita nila yung buhay nila. So kung titingnan natin dito, andun yung ating espiritu na marunong at handang makinig sa mga tao na nagsasabi sa atin ng kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. At ito ay makikita natin, involved po dito na maunawaan natin yung kanilang struggles. No? Makita natin yung ang counseling ay pumapatungkol doon sa tinatawag nating maunawaan nila at ma-addressan yung kanilang problema. Kaya ang pastor pastor must listen, no, with patience. Yung talagang pasensya dapat mahaba ang iyong pisik para unawain, and discernment before offering biblical advice. So yung binigyan tayo ni Lord ng discernment spirit na tinatawag, na siguraduhin natin na kapag tayo ay counsel, ay makita natin talaga yung specific needs noong tao na lumalapit sa atin. Next, connecting biblical truth to personal struggle. Maganda to, no? So, ang tao po ay dumadaan sa maraming kinakaharap na struggle. Isa dyan yung sa marriage, sa buhay may asawa, at hindi rin lingid yung addiction. No? Isa yan. Meron po akong member ngayon sa church na ito yung problema ng pamilya nila. At yung mother at yung mga kapatid talagang takot lagi dahil siya po ay nadoon sa espiritu ng addiction po. Okay? So, lagi kong sinasabi sa kanila na kailangan po na siya ay makausap ng meron talagang ipapaunawa sa kanila o ipapaunawa sa kanya yung buhay na kanyang kinakaharap. Sabi niya sa Pastor, buti hindi po kayo natatakot. Hindi naman ako natatakot. Sabi ko, wala naman tayong ginagawang masama. Baka po kasi, sabi ko, hindi. Kasi naranasan na po namin yan, kami habulin ng taga. Nagbiro po ako. So, totoo naman yun, dahil kami po ay i-evangelize doon sa release, Bible study. Nagwala yung lalaki, nahabol kami.
sa kasawiang palad, nagtakbuhan dahil sa takot ng mahabang panaga. Pero natutunan pa rin na nagpatuloy, hindi nagpasindak. No? So, ating titingnan mga kapatid sa ministry. No? Maraming kinakaharap na struggle ang bawat tao. Isa na nga dito yung depression. No? At marami pang iba. At ito ay kailangang ma-understand with biblical wisdom. The pastor should not just offer generic encouragement, guide people to scriptures that address their challenges. So, i-ensure natin na yung mga tao ay magkaroon ng bunga yung kanilang hinahanap pag lumapit sa atin. I-connect natin sila. So, tayo lang ay yung alulod. Kinoconnect natin sila doon sa biblical truth, no, na kanilang pinagdadaanan. Na ano ba yung sinasabi ng Biblia? Kapag ginawa nila ito, ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Kapag hindi nila ito ginawa, laging the center noong ating counseling ay yung biblical, yung katotohanan na nanggagaling po sa salita ng ating Panginoon. Dahil yun po ay mahalaga na ating maibahagi sa kanila yung tunay na katotohanan na nanggagaling sa salita po ng ating Panginoon. Amen? Diyan pa po ba kayo? Mag-amen nga po yung inaantok na. Amen po, Pastor. Amen, Pastor. Amen. Amen po. Amen. So, sabihin nyo na po kung ay Amen. Ang daming inaantok mabilis. ka. Sabi mag-amen daw yung inaantok. Okay, so pinatawag po kayo kasi bata inaantok. Pastor, gising Okay? pa rin po, Pastor. Amen. 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 So, next, care counseling as Christ-centered correction. Yan. So, ito talagang laging nakita nyo mga kapatid, no? Laging pinapakita dito sa ating trabaho na ito ay laging si Kristo ang sentro, no? Sabi nung awit, Jesus is the center of our life. Si Kristo ang sentro ng ating buhay. And even kapag tayo po ay nagko-correct ng tao, Jesus Christ is the center of correction. Laging siya. No po? Kaya mahalaga na ma-recognize yung kabutihan ng ating Panginoon at ipakita sa kanila na ang Diyos ay nagpapakita ng katotohanan na nagbibigay siya ng tinatawag na maayos na buhay sa bawat sitwasyon. So counseling as Christ-centered correction, confronting sin with love and biblical wisdom. So ito, alam ko marami tayong naranasan o marami po tayong na-experience sa pagpapastor in 34 years. O baka meron pang mas mataas ano po na kaniyang experience. So dito ang sinasabi, yung true biblical counseling involve both comfort and correction. So i-comfort pero kailangan i-correct. Hindi i-comfort lang. Kailangan talagang i-correct yung mga mali. Kaya nga po maraming tao ang ayaw makapakinig ng salita ng Diyos. Bakit? Sabi ng Bible, and you know the truth, and the truth shall set you free. Na kapag nalaman nila yung katotohanan, palalayain sila doon sa kanilang mga kamalian. So yung pag-comfort, no, ay mahalaga, pero mahalaga rin yung pag-correct, lalo na kapag dumadaan doon sa sin. Ito, minsan mahirap. Totoo po ito. Bakit? Lalo na kapag meron kang member o leader na ginagamit ng Panginoon pero nabubuhay sa kasalanan. Parang ang hirap i-correct. Parang ang hirap itama. Kasi mawawalan ako ng guitarist. Mawawalan ako ng drummer o song leader. I remember nung ako po ay nasa Nueva Vizcaya, meron po akong guitarist doon na naninigarilyo siya. Sabi ko po sa kanya, alam niyo po, mahal na mahal kayo ni Lord. Bakit ko po nasabing mahal kayo ni Lord?
Kasi sa kabila ng kayo o tayo makasalanan, pinili po kayo ng Panginoon para tumayo sa harap. Ganun kakamahal ng Panginoon. Binigyan ka ng talent. Pero may isang bagay po kung dapat po sabihin sa inyo. Bukod dun sa pagmamahal ng Diyos, nais po niyang ma-correct yung mali nating ginagawa para mas lalo po tayong maging epektibo doon sa ating pagpapagamit kay Lord. Sabi ko sa kanya, gusto niyo po ba maging effective lalo kayo? Anoint talaga kayo sa ministry ng binigay? Yes po, Pastor. Sabi ko sa kanya, tanggalin niyo po yung paninigarilyo. Kasi nakita ko na naninigarilyo pagkatapos nung kanyang ministry sa Sunday. Minsan nakita ko siya, nakasalubong ko siya, umiiwas kasi siguro nakita ko, pero nung hindi ko siya sinugod, ganito ka, no? Dumating yung panahon na nagkakausap kami. Sabi ko, mahal kayo ng Lord, kaya ng Panginoon na ayusin ang buhay natin. Kung gusto natin magpagamit lalo. Kayo po ay iwasan, tanggalin nyo na po yung paninigarilyo dahil hindi po yung nakakalugod sa Panginoon. Mula po nung araw na yun na aking kinausap, nagtuloy-tuloy siya. Sabi niya, Pastor, salamat po kasi naitama niyo po ako. Hindi po alam kung kaya ko, pero buti na lang po nakita niyo. Mami siya. So, mahalaga na kapag nagko-correct. Huwag mo i-comfort yung tao na alam mo nagkakasala, comfort mo na, pero din mo naman kinor. Galatians 6:1. I-encourage natin yung mga tao na ito nang mayroong kababaang loob not to condemn. Ay, maninigarilyo ka. Naku, ikaw, umiinom ka pa ng hindi ka pwede. Alis ka dyan. Hindi po ganon. Kailangan pa rin natin yung kababaan, pakita pa rin natin. Pero na doon yung discernment na binibigay sa atin ng ating Panginoon. This means that while correction is necessary, it must be delivered in a way that foster repentance rather than decide. So mahalaga na yun yung sinasabi natin na makita nila na ipinakita mo yung kamalian para sila ay hindi para ipahiya, kundi para ipakita na sila po ay madideliver sa pamamagitan ng paghingi ng repentance o pagsasabi ng kamalian sa ating Panginoon at hindi na sila kagaya ng dati. Amen? So, napakahalaga. Next, challenging unhealthy behaviors with truth. Hebrew 4:12 ay nagtuturo sa atin na ang salita po ng Panginoon ay matalas, kabilay, talim. Totoo po yan. So, kailangan gamitin ng pastor. Pastors must use the scripture to expose harmful thought pattern and behavior. So, laging nakasentro kay Kristo. Sa salita ng Panginoon, ito po kasi yung sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Ako po, personal experience ko, kapag ako po ay nagka-counsel sa isang tao na meron alam kong pinagdadaan, dahil ko sinasabi, ito po yung nais ni Lord. Ito po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Maaari ako po ay narito para maging tulay lang po at maipahatid sa inyo. Ako ay ginawa lang para magkaroon kayo ng connection sa Panginoon. At naririto ang salita ng Diyos na kayang magbago ng buhay ng tao dahil makapangyarihan ng salita ng Panginoon. At ito ay magtatama sa inyo. So, laging natutuon yung sentro, si Kristo. Hindi tayo yung magiging sikat, hindi tayo yung patatanya, kundi si Lord dapat ang may taas. Si Lord lagi dapat ang mag-shine. Tayo po isang maruming basahan lang. Tayo ay hindi karapat-dapat pero ginawa para maiparating natin sa kanila na mahalagang makita nila na yung katotohanan na nanggagaling sa ating Panginoon dahil ito ay kapakipakinabang. So ito po yung pattern. Ito po ay dapat gawin, no? Na maipakita natin sa kanila na mahalaga na makita yung unhealthy behavior na kayang baguhin ng salita ng ating Panginoon. So maraming individual ay nagkakaroon ng struggle sa buhay at siyempre minsan ito yung may mga distraction na nai-encounter at ang biblical counseling ay nagpo-provide ng framework
for transformation through God's Word. So, ang biblical counseling ay nagbabahagi ng isang framework na kayang magbago ang isang tao sa pamamagitan ng salita po ng ating Panginoon. Amen? So, makikita natin, si Lord ulit, His Word is the center ng ating counseling. Lagi natin sasabihin, ang ating Panginoon ay kayang magbago ng buhay natin. Ito lagi ko sinasabi po sa aking pangangaral kapag araw ng linggo, Bible study. Kayang baguhin ng Diyos ang kalagayan ng mga buhay natin. Maaring wala ka ngayon, pero bukas meron. Because the power of God's Word is effective. Epektibo talaga ang salita ng Diyos. So napakahalaga na maipakita natin ano ang pwedeng mangyari sa tao na kapag nakapakinig noong challenges na nanggagaling sa salita ng Diyos, ano yung pwedeng mangyari sa kanya. So mahalaga na yung biblical counseling ay provide ng isang natawag natin transformation o pagbabago na nanggagaling po sa salita po ng ating Panginoon. Okay? Next. Counseling with grace to encourage repentance. So sa pagka-counsel, ito sinasabi, kailangan talagang makita natin yung meron tayong habag. So correction must always be accompanied by grace. John 1:14. So Jesus, na-encounter niya yung woman caught in adultery in John chapter 8 verse 11. So pinakita niya yung balancing pagsasalita ni Lord. Hindi niya kinondem yung tao na yon na nagkasala. But ano sinabi niya? Inoffer niya yung path of righteousness. So pastoral counseling should mirror this approach, encouraging repentance while affirming God's forgiveness. So ipapakita natin na ang Diyos ay mahabagin. Ma-encourage natin sila na mag-repent. Hindi lang nila makita yung grace, kundi humakbang ang taong ikinakounsel ng repentance kung siya man ay nagkasala. So effective ang tinatawag nating biblical counseling and soul care. Laging nadodoon na nakapaloob na si Kristo yung sentro ng kanyang pagpapayo. Ito'y mahalaga na ma-encourage natin sila na lumapit sa Panginoon. Huwag isipin na ito ang kanyang kalagayan. May pakita ng isang pastor na mahalagang makita niya yung kabutihan ng ating Panginoon. So, while tayo po ay nagka-counsel sa mga ganitong sitwasyon ng buhay, so, mahalaga na yung habag ng ating Diyos ay matungo doon sa pagkakaroon ng isang tao ng paghingi ng tawad sa ating Panginoon kung siya po ay gumagawa ng mga kamalian ito. So, biblical counseling ay nagpapakita na isa siyang gabay para lalong i-care yung kaluluwa at dapat doon sa pag-care ng soul, pag-aalaga, pagbibigay ng mga payo ay si Lord. Mas Jesus is the center ng kanyang pagkukorek. Si Kristo ang maitaas, si Kristo ang matanyag, si Kristo ang mapupurihan. Amen? Okay. Counseling as continuous commitment. So, ang pagpapayo talaga ay wala siyang oras, 24/7. Laging every day, every hour, every minute, nandyan tayo para patuloy na makapagbigay ng gabay sa kanila dahil sila po ay nangangailangan. So, creating a system for ongoing pastoral care. So, yung counseling, sabi doon ay should not be a one-time intervention but ongoing process of discipleship. So, napakaganda nito, no, na tayo pala ay nag-counsel.
hindi lang isang beses na pangyayari, kundi ito'y magdudulot na yung tao na ating na-counsel ay ma-disciple natin, maupuan natin siya na paturuan upang makita. So ang churches o ang church or the pastor, dapat ma-develop yung pastoral care team na tinatawag. Makita natin yung kabuuan ng kahalagahan noong mapatungo yung discipleship o yung counseling through discipleship. Mamaya makikita po natin sa bandang huli ng ating pag-aaralan. So mag-create tayo ng sistema, paano natin ito mapapatuloy. No, yeah, isa po yung yung tinatawag nating team building, no? Yung pag doon sa church, meron tayong team building. Ayun, magsisimula na yon, mag-create na yon patungo doon sa discipleship. So, laging bumubuo tayo ng isang sistema na magdadala sa kanila patungo doon sa pagiging isang disciple ni Jesus. Kasi yan po ay napakahalaga. So, bakit natin ito ginagawa? Kasi nais natin na sila ay maging tagasunod ng Panginoon. Kaya tayo ay hindi nagsasawa, consistent, hindi siya one-time intervention, but ongoing process of discipleship sa sinasabi. Kaya ang simbahan ngayon o yung mga pastor ay dumidiskarte o gumagawa ng kanya-kanyang strategy para ito po ay magamit. Sa ganoon magkaroon ito ng bunga, impact doon sa loob po ng simbahan. Coaching believers through discipleship. Yeah. So ang counseling ay, sabi doon, counseling must lead spiritual growth. Dapat magdadala ito doon sa paglagong Kristiyano, yung pagka-counsel sa kanila. So pag tayo nag-coach o nag-mentor, yan, madaling salita, nag-mentor, ay isang layunin natin dito, sila ay magkaroon ng spiritual na paglago. At kapag nakuha o nakita natin o nakita nila, nagkaroon tayo ng tinatawag na ugnayan o impact, makita nila yung care natin at nakita natin yung kanilang kalagayan ay nagpanagpo, baga, so magkikreate siya ng tinatawag po natin na paghahatid natin sa kanila ng spiritual growth para sila po ay lumago. Kaya mahalaga yung mentoring po, yung ikaw ay makapag-mentor. Dahil kapag nakapag-mentor ka ng isang tao, dalawang tao, tatlong tao, sigurado yan na magiging epektibo yan. Kasi ang nag-guide sa kanila ay merong kaalaman. Kaya alam po nyo, minsan, maganda yung church planting rather than doon sa may dadatnang ka ng mga tao sa loob ng simbahan. Kasi alam mo talagang ikaw yung nagtrabaho para sila ay madala doon sa paglago. Yung kanilang paglago ay kasama ka. Nadoon na ikaw yung gabay at sumasama sa kanilang spiritual growth. Kaya ako, sa aking pananaw, napaka-effective o napakaganda yung church planting. Dahil ikaw talaga yung magpapasimula sa kanilang paglagong spiritual. So, tayo, bilang isang coach sa mga mananampalataya, ang ating layunin ay ma-disciple ang mga tao na ito. Ito, mamaya ay related sa ating pag-aaralan. Kaya sabi doon na tayo po ay tinawag ng Panginoon para mag-integrate ng counseling through doon sa discipleship program. Masigurado natin, ensuring individual continue to mature in faith. Yan. So, makikita mo, ikaw talaga yung tatay noong believers na yon. Ikaw talaga yung father in faith. Kasi ikaw yung nag-nurture sa kanya. Ikaw yung nag-guide sa kanya. Ikaw yung nag-counsel. Ikaw yung coach. Ikaw yung kanyang mentor. So, makikita niya, okay, effective. Kasi
isa na siya ngayon disciple. At syempre tayo na mga pastor ay naroroon yung ating puso na pagpapasalamat na kapag nakakita tayo ng mga taong bunga ng ating pagtsitsaga at sila ngayon ay nasa kalagayang naging mature sa pananampalataya. Kaya po napakalawak ng scope and rules or primary task ng isang pastor dahil ito po ay magdadala sa isang paglago ng individual na mananampalataya. Commissioning lay leader to assist in counseling ministry. So, hindi natin kaya na mag-solo sa church. Pastor cannot bear the burden alone. Hindi natin kayang balikatin ang mga problema sa loob ng simbahan. Kailangan natin ng katuwang. Kailangan natin ng kasama sa ministry. So dito ini-emphasize yung matrain yung iba for the ministry. So kailangan ang the pastor must equip the whole church to be a community of care. So hindi lang pala isa, hindi lang dalawa. The whole church or the whole believers or the whole attendee of the church ay kailangang maturuan o ma-equip doon sa trabaho na sa ganoon ang problema sa loob ng church ay maraming bumabalikan. Kasi pag tayo lang ang babalikat dito, magkakaroon ng burnout and fatigue. Kasi tayo lang yung nagtrabaho. Hindi natin in-equip yung mga worker o lay leaders. Parang simpleng kaisipan ganito. Kung naalala nyo po yung panahon ng araw kapag nagbubuhat ng bahay na kubo, di ba, bayanihan, nakikita natin tulong-tulong. Kaya yung bahay na ililipat, nagiging madali. Pero kung yung mismo may-ari lang ang gagawa, hindi niya kakayahin. But by the help noong kanyang kapitbahay, kanyang kaibigan, nadadala yung mabigat na bahay dahil pinagtulong-tulungan. Ganun din siya. Kaya tulong-tulong. Po tayo ng team. Tulong-tulong tayo para mag-designate tayo para ma-equip yung mga church member na sila rin ay matuto na kumalinga doon sa community. So, by training lay leaders in biblical counseling, the church can extend, reach, and provide more comprehensive care. So, dito mga kapatid, mahalaga na tayo bilang mga lingkod ng Panginoon ay equip o magbigay ng panahon para train ng mga leaders patungkol doon sa biblical counseling. Kasi hindi naman po lagi-lagi ay naroroon tayo. Meron din naman po tayong mga ibang ginagawa bukod doon sa loob ng iglesia. Kaya mahalaga na meron tayong tulong sa ating pagbibigay ng counseling. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makala.